Sabaw ng buko nakakalason pala. Ito ang eksaktong nangyari sa isang lalaki sa Denmark matapos siyang makainom ng sabaw ng buko na akala niya ay ligtas at pwede pang inumin. Ang lalaking ito ay nakainom ng imported coconut juice na hindi karaniwang nakikita sa Denmark dahil walang lokal na buko doon. Ang produkto ay may malinaw na instructions na keep refrigerated pero hindi ito nasunod. Ang buko na ito ay naiwan sa kusina, sa room temperature, sa loob ng halos isang buwan. Sa mahabang panahong iyon, unti-unting nagbago ang laman nito kahit hindi agad halata sa panlabas na itsura. Nang dumating ang araw na ininom niya ito, napansin niyang iba na ang lasa. May kakaibang pait at hindi na ito gaya ng normal na buko juice. Dahil dito, biniyak niya ang coconut para tingnan kung ano ang nangyayari sa loob at dito niya nakita na sira na ang laman. Pero kahit alam niyang hindi na ito maganda, nakainom pa rin siya ng kaunti. At dito, nagsimula ang lahat. Pagkalipas lamang ng ilang oras, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan, matinding pagsusuka at pagkahilo. Sa una, inakala na ito ay simpleng food poisoning lang, kaya agad siyang dinala sa ospital. Sa ospital, mabilis siyang isinailalim sa pagsusuri ng mga doktor. Pero habang lumilipas ang oras, napansin ng medical team na hindi ito ordinaryong kaso ng food poisoning. Hindi tugma ang kanyang sintomas sa karaniwang bacterial infection. Mas mabilis ang paglala ng kanyang kondisyon at unti-unti nang naapektuhan ang kanyang neurological system. Dito nagsimulang maghinala ang mga doktor na maaaring may mas malalim na sanhi. Hindi lang simpleng kontaminadong pagkain, kundi isang uri ng toxin na umaatake sa utak. Habang isinasagawa ang mas malalim na investigasyon, sinuri rin ang pinagmulan ng ininom niyang coconut juice. Natuklasan na ito ay matagal nang nakaimbak sa hindi tamang kondisyon at halos isang buwan nang nakalagay sa normal na temperatura sa kusina sa halip na naka-refrigerate. Dito nagsimulang mabuo ang tunay na larawan ng insidente. Sa loob ng coconut, dahil sa matagal na pagkakaimbak, nagkaroon ng perpektong kondisyon para sa pagdami ng mga microorganism. Ang natural na asukal ng coconut water, kasama ang moisture at sealed environment sa loob ng shell, ay naging ideal breeding ground para sa fungus. Ang fungus na ito ay unti-unting kumalat sa loob ng coconut at nag-produce ng isang mapanganib na toxin na tinatawag na 3 nitropropionic acid, isang uri ng neurotoxin. Ang toxin na ito ay hindi basta-bastang lason lamang. Direkta itong umaatake sa brain cells, particular sa energy production system ng katawan. Kapag naapektuhan ang brain cells, hindi na sila makapag-function ng normal at unti-unting nagsisimula ang pagkasira ng nervous system. Habang patuloy na lumalabas ang resulta ng mga laboratory test, naging malinaw sa mga doktor na hindi ito simpleng food poisoning. Isa itong bihirang kaso ng fungal toxin contamination na nakakaapekto sa utak. Ang fungus sa loob ng coconut ay hindi agad nakikita o naaamoy sa simula, kaya nagiging delikado ito. Kahit maliit na dami lamang ang nainom, sapat na upang makapasok ang toxin sa katawan at magsimula ang epekto nito. Habang nasa ospital, patuloy ang monitoring at supportive treatment ng mga doktor. Pero ang pangunahing problema ay hindi madaling matanggal ang toxin kapag nakapasok na ito sa nervous system. Habang lumalala ang kondisyon, mas lumalalim ang epekto sa utak. Sa huli, nakumpirma ng mga doktor ang tunay na sanhi, isang rare but deadly case ng fungal contamination mula sa spoiled coconut juice na nagresulta sa neurotoxic poisoning. Ang kasong ito ay isang malinaw na paalala na kahit ang mga natural na inumin tulad ng buko juice ay maaaring maging delikado kapag hindi tama ang storage. Hindi ang coconut mismo ang problema, kundi ang kondisyon kung saan ito naimbak at ang mga microorganism na tumubo dito. Sa Pilipinas, kung saan araw-araw tayong umiinom ng buko, mahalagang tandaan na ang freshness at proper handling ay hindi dapat binabalewala. Ang simpleng inumin na akala ng marami ay ligtas ay naging sanhi ng isang bihirang trahedya sa Denmark. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento at kaalamang hindi mo inaakalang nangyayari sa mundo. Hanggang sa susunod na video.